Hey, hey, hey! It's Michael, your host for tonight. Kapag sinabing Juan, may dalang inspirasyon for everyone dahil sa bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayin ka! Juan! Good evening! Good evening sa ating mga kapadayon dyan sa kanilang bahay na nanonood sa kanilang mga screens, whether it's big screen, big screen, parang sinihan, ano, sa mga flat screens nila and also sa kanilang sa kanilang mga phones, no? Nakahigaman kayo nakaupo and just enjoy the 30 minutes of inspirational talk. So, yan. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Padayon Comment. Ilang buwan na tayo, no? From February until now. So, ang tagal na ng Padayon Kawan, especially the Bayanin Initiatives. Thank you so much sa mga nag-subscribe na. Balita ko, meron na tayong 284 or followers sa page natin. Ayan, correct me if I'm wrong sa mga nasa backstage natin dyan. Ayan, 283. Yan, thank you po sa correct sa akin noon sa backstage. Thank you so much. Maraming salamat sa 283 na patuloy na sumusuporta, nag-aabang ng mga posts namin, especially yung episode namin every Wednesday para dito sa Padayon Kahuan. And for this episode, sobrang nagme-melt yung heart ko ngayon kasi I will get a chance to, talk with our new volunteers. Though medyo matagal-tagal na rin naman siya, ilang buwan na rin siya sa Bayan Initiatives, pero ito yung first time na iso-solo natin siya, na makakausap natin siya, no? Mga kabatayan, excited na ba kayo? Sa lahat ng mga nakakilala sa kanya, may kilala siya sa ilang saglit lamang, ano? Pero, ayan, sa mga nakakilala sa kanya, I'm hoping na sa pagkakataon na to, once na mapakilala ko siya, magawa yung maging proud sa kanya. Because for sure, sa episode na to, pag-uusapan natin yung mga pangarap at hangarin na meron itong volunteer na to. So excited na ba kayo? She is hailing from Tarlac, and one of the event coordinator of Bayanihan Initiatives para sa Project Kalinga 2026. Oops. I don't know if we were allowed to talk about that, but yun na, event coordinator natin siya dito sa Bayanihan Initiatives. But now, let's please welcome Ruth! Hello! Magandang gabi po mga kapadayon. Ayan, magandang gabi din, Ruth. Kamusta ang feeling ngayon na susuluhin kita? Susuluhin kita para sa episode na to. Kasi last time na una ka lumabas dito, di ba? We are with the other hosts, no? Na kasi sa mga di nakakaalam, maging future host natin si Ruth. Tama na sa July natin masosolo ang kanyang Yes. process. Yes! Kamusta ang Yes. feeling from the new volunteer and now meron ka ng assigned task as the event coordinator and plus host ka pa for the entire month sa July. Kamusta Ayun, yan? medyo to be honest, no, medyo nakaka-flattered kasi first time na mangyayari to na, di ba, bukod sa magiging host ako for the whole month, imagine that, whole month of July, no, tapos, yun nga, isa din akong event coordinator, so, alam mo yun, napaka-flattered. Flattered ako. And at the same time, syempre masaya. Sabi ko nga, para sa Bayanihan Mm. Initiatives, okay lang. Kahit medyo nakaka-flattered. Oh, flatter. Isa ka bang plato? Joke lang. Oo. Flatter. Anyways, sobrang, totoo naman, nakaka-flatter in a way na maging volunteer sa Bayan Initiative because hindi lang tayo basta
volunteer lang. We are also with the technical skills but also with the soft skills ano Ruth, na meron tayo Yes. like for example the patience and the like the maybe what you call this one, yung relationship mo with your co-volunteers, ano. Mm. How's that? How's that that fact na you're also building a relationship with your co-volunteers sa amin. And yan, yung patience mo rin for sure na nagbe-build siya. Kumusta na siya ngayon? And I believe Ayan. creativity rin, no? Yes. Creativity rin, oo. Yes, actually. Ayun, okay naman and masaya ako kasi kahit papaano, eh, nakakapag nakakapag-adjust na ako ano. Hindi lang medyo, talagang masasabi kong nakakapag-adjust na ako kasi yun nga, medyo matagal-tagal na rin naman ako sa yun nga, dito sa Bayanihan. Hindi naman totally matagal, kumbaga may buwan na din. Kaya masasabi ko na so far, okay naman, nakakapag-adjust naman na ako. Ayun. Mm, nakakapag-adjust ka na. So, kung sabi mo nakakapag-adjust ka na, ano ba to ang Bayan Initiatives para sa nung nagsisimula ka? Comparing to now, 'di ba? I want you to compare. Compare mo yung nagsimula ka. Ano yung paano mo tinitingnan yung Bayanihan Initiatives before compared to now? Paano 'yan? Ayun, actually, ayan, konting ano lang po 'no, story time. Matagal ko nang nakikita yung bayanihan initiatives na itong bayanihan. Pero Oh. alam niyo nung una, medyo alam hindi kumbaga hindi ko ine-expect na mapupunta din ako sa ganitong position kung nasaan ako Position. ngayon dito sa bayanihan initiatives. Kasi ang akala ko hanggang ano lang ako, hanggang tingin-tingin lang ako ng mga post, ganyan. Hanggang sa, yun nga, merong isang nag-encourage din sa akin na maging Mm. one of the volunteer ng Bayanihan Initiatives. So, Oh. although medyo nakakakaba sa umpisa, kasi syempre, ano actually nagsisimula pa lang po ako, nangangapa pa lang talaga ako. Like, ang dami kong Mm. mga tanong, kaya ko ba? Alam niyo syempre hindi naman may iwasan na magkakaroon ng doubt sa sarili. Yung doubt, Kaya ko yes. kaya or magagawa mo kaya ito, 'di ba? Ayun, pero True. sabi ko nga lahat naman kakayanin. Sa umpisa lang naman Mm. mahirap, pero ayun, sa halos araw-araw naman na habang tumatagal na nandito po ako, nakikita ko yung talagang kahalagahan. Mas kumbaga mas nakikita ko yung kahalagahan ng pagtulong, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. So kung ikukumpara ko yung nung nagsisimula pa lang ako at ngayon, talagang masasabi kong sobrang mas naging deep yung, kumbaga mas gusto kong, mas naging eager ako na sundin yung Mhm. sabi ko baka nga ito yung plan ni God para sa akin. Baka nga Mhm. ito yung rason para para magstay pa ako dito sa bayanihan, yung talagang makatulong, yung eagerness na makatulong. And masarap, Mm. masarap sa pakiramdam na alam mong may matutulungan kang tao at alam mong may pinupuntahan yung bawat effort mo. Yun. Yes, hindi siya wasted na Yes. like dati no na mas wasted nga na we're just scrolling on our screens, 'di ba? Mm. Tamang TikTok lang, reels lang tayo, gano'n. Ngayon ginagawa ko na siyang reward sa sarili ko, eh. Every after Yes. task na Parang ginagawa kumbaga yun ko, na lang yung pinakapahinga natin, ah, tinuturing na lang pahinga, nating pahinga reward yun. na yes, oo. Yes. Na reward ako personally manood ng anime after gawin ko 'tong task. Mamaya manood ako ng anime after nito, Wow. itong task ko ngayon. Kasi reward ko yun, eh. Kaya kailangan mo i-reward Yes. yung sarili mo para, 'di ba, Oo. even though na makalimutan ng colleagues mo to say good job sa'yo, no? Kasi hindi natin maiiwasan talaga.
sa bilis ng oras, sa bilis ng mga takbo ng pagkakataon, 'di ba? May mga pagkakataon makakalimutan kang congrats or good job ng colleagues mo, ng family mo, ganun. Pero ikaw, yung sarili mo, hindi mo malilimutan yung kahit maliit na bagay na ginawa mo today. And that is something to celebrate for, no? That is something to celebrate with. And kailangan mo i-reward yung sarili mo. Kasi you did something meaningful today. No? Mm. So, yeah. Yes. And mabalik tayo dun sa ano sa sinabi mo na ang sarap sa feeling na ito na nga ito ka na sa Bayan Initiatives, no? Ano yung favorite na ano na moment mo sa Bayan Initiatives? Na masasabi mo talagang, this is it. This is like ito na nagsisimula na talaga akong this is the real thing na nag-volunteer na talaga ako, totoo na to. Ganun. When was that moment or time? Para sa akin ang pinaka-favorite kong moment or nasabi ko talaga na this is it is nung, siyempre unahin natin yung hosting workshop dito sa Padayon. Ayan, Uh-huh. Yeah. masasabi ko na eto na, dito na ba magsisimula yung journey ko as a volunteer dito sa bayanihan. Parang kumbaga, sabi ko, unti-unti ko nang hinahakbangan yung, kumbaga yun na yung para sa akin na tinuturing ko talagang stepping stone na eto na, paangat ako ng Mm. paangat. Alam mo yung habang tumatagal kasi pa-improve ng pa-improve yung ginagawa natin. So, Yeah. dun ko talaga nasabi na, wow, this is it. And Mm. pangalawa naman is mas lalong umintense yung naramdaman ko talaga na nung binigay sa akin itong naka-assign nga na event sa amin, 'no. At Kaya nga event coordinator ka na. Mm. oo, sobrang nakaka-flattered. Sabi ko, eto na talaga, volunteer na talaga ako kasi meron na ngang nakaatang na Yeah. ano sa akin na event. So, sabi ko hindi na Task siya sa'yo. biro talaga. Hindi ka na puwedeng magpa-petiks-petiks lang, like hindi ka na puwede ka pa rin namang although puwede ka pa rin namang mag-relax 'no, puwede ka pa rin namang magpahinga. Mhm. Pero hindi na yung pahinga na katulad ng dati na magaan lang sa loob mo na magpahinga, yung wala kang masyadong iisipin. Alam niyo po sobrang Mm. sobrang hirap. Hindi po madali ang maging isang event coordinator. Alam ng mga kasama True. ko 'yan, pero sabi ko nga Oo. talagang kaya 'yan, nilalaban natin 'to. Ipu-push natin 'to hangga't kaya Mm. talaga para sa mga kailangan nating tulungan, ayan. True. Speaking of hosting, pwede ba ako makahingi ng sample na introduction natin dyan? Total, ikaw naman yung next host for next month. Pwede ba? Kaya ba? Puwede naman, kaya naman. Sige, on the spot si Ruth. Sige, bigyan kita ng ano, ng spot. Uh, Okey, sige. oh. Sabi daw, sample daw din ng kanta mamaya. Sige Ayan. po, mamaya. Ano, kaya mo mag-sample? Kaya, Okay, kaya. saka. Sige. Kaya naman, Kaya. kaya. Hmm, sige. 3, 2, 1, go! Ang buhay natin ay parang pelikula. Minsan masaya, minsan malungkot. Pero sa huli, tayo pa rin ang bida sa ating sariling kwento. Dahil naniniwala tayo na sa bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka, Juan! Wow! Goosebumps, man! Goosebumps! Ganda ng introduction mo! I am, actually surprised. Oh, di ba? Ang galing daw. Oh, ang inspiring ng ano mo, ng iyong introduction. Kasi, ano siya, true enough, no? Na buhay talaga natin is parang pelikula. Minsan Mm. masaya, minsan malungkot.
Pero ang pinakamahalaga dun sa sinabi mo, tayo at tayo pa rin yung bida sa sarili nating kwento. It goes it goes to show it goes to show that it goes to show that lahat tayo meron tayong sariling kwento. Meron tayong pwedeng ibahagi na pwede ring makatulong sa isa't isa. No, ikaw Ruth, alam ko may kwento ka. Ako rin may kwento din ako. Magkakaiba yan. For sure. Hindi yan magkakaparehas talaga na kwento. Kasi kung pare-parehas yan, ano pa yung pwede nating maitulong o maibigay sa kapwa natin, di ba? Kung pare-parehas. Yes, So, totoo yun. yan. And, ayan na, usapang ano na rin naman tayo, padayon kahuwanan sa host, ano ba yung pwede naming maasahan kay Ruth bilang host ng Padayon Kahuwanan? Ano yung ibibigay niyang ano yung may iwan niyang marka katulad ni Michael, yours truly, Ilang iba ko, And maliban doon siguro yung ano din, yung kakaibang energy din, yung taas ng energy at yung naiwan ko din ako para sa akin naiwan ko yung ako yung talagang nagbubukas ng portal, 'di ba? Mahiwagang portal between me as a host Oo. and sa mga audience natin na napaparamdam ko sa kanila that ito yung story ng volunteer natin ngayon. Oh, hi kay John Vincent Gatpandan. Thanks for watching. Wow, wow hello daw. Sige, Hello. ayun. Yun, go Ruth. Ayun, Ano yung pwedeng ano? sa akin naman ang maiiwan ko siguro, ano din, energy din. Kasi, yun nga, para sa mga nakakakilala sa akin, kilala niyo ako sa pagiging maingay talaga. Sa pagiging madaldal, sa pagiging maboka. Siguro sa end ko na Mm, talaga yun. Hindi ko na ramdam siya din naman mababago at namin. ayoko siyang baguhin. Oo. Ayoko na siyang Ah, baguhin kasi yun, ganun niyo ako nakilala. And siguro bukod sa energy, um, yung sense of humor din sa pakikipag-usap. Yun din siguro mm, yung masasabi ko na talagang maiiwan ko din na kasi actually dati maniwala kayo sa hindi. Mahiyain po talaga ako. O, 'di ba? Alam ko maraming aapila. Sasabihin parang hindi naman. Pero mahiyain talaga ako dati. Promise ko sa inyo 'yan. Alam niyo mm, 'yun, wala akong oo, marami din akong doubt sa sarili ko bago ako makarating sa ganitong stage. Madami din akong wina-what if sa sarili ko. Kumbaga parang ang dami-dami ko ding doubts na ganito, parang nagkaroon na ano din ako, nawalan din ako ng confidence sa sarili. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng mag-stick lang ako sa ganun. So, kailangan ipakita din natin sa lahat ng nakakausap natin na even though meron tayong mabigat na sitwasyon na pinagdadaanan, syempre kung minsan, hindi naman po natin maiwasan. Pero sabi ko nga, ah, lagi lang nating tignan yung brighter side ng buhay sa kabila ng mga problema na yun. Kasi wala namang mhm, problema na hindi nasosolusyonan. So, ganun, kumbaga, ang ang main goal ko kasi dito, Kuya Michael, is yung mm, pasayahin yung mga taong nakapaligid sa akin in a simple way, kahit sa maliit lang na paraan na yung bang kausapin mo sila ng may ngiti, kausapin mo sila na punong-puno ng yung bang makitaan ka nila ng pag-asa, 'di ba? Parang para sa akin malaking bagay na 'yun, mm, na mm. nakakapagpasaya ka ng mga tao na nakapaligid sa'yo. So, 'yun para sa akin talaga, 'yun na yung pinaka the best reward na maibibigay ko din sa sarili ko and at the same time, maiiwan ko din sa Ah, Padayan Kahuwan. oo. So, baga parang you will be parang the sunshine Yes, sa I will be Padayon the Kahuan sunshine sa Padayan na Kahuwan. shedding Yes. your light not through an sa pamamagitan ng kwento ng mga guests natin. Ako kung ikaw sa Yes. sunshine ako tulay, si Jasmine naman siya yung ate, no? Ate ng bayanihan, Ate Jasmine. And I believe si Leah din, ano na rin, nag-start na rin siya mag-iwan ng marka niya. Siya yung representative ng mga anak na padayon na nagmamahal sa kanilang mga magulang. Ano na
no matter what the hardships may be, no, patuloy pa rin tayong nagmamahal. And I believe ikaw din, simula next month, magsisimula na ma-shed mo yung light mo as the sunlight of Padayon ka. One. So, thank you for that, Ruth. And thank you for opening yourself, no? Thank you for allowing yourself na, yeah, excited na talagang, alam mo yun, na pumasok dito sa Bayan Initiatives. Alam ko, ah, na tawag to, wala ka pang sapat na device to actually, navigate to the fullest yung mga gawain dito sa Bayan Initiative. But sa pagiging host mo, ito yung stepping stone natin para masabi talaga natin one day sa sarili natin that I contribute something big sa Bayan Initiatives. And that's through Mm. my sunlight. No? Ang ganda nun, di ba? Oo. So, yan. Okay. Tapos na tayo sa Padayon Kahuan. Let's go back to, you as the event coordinator. Kamusta yung feeling? Ano yung unang pumasok sa isip mo? Nung narinig mo na, okay, event coordinator ka, one of the event coordinator na assign ka sa isa sa mga task ng Bayan Initiatives. Ah, grabe. Talagang, alam niya, actually, nung, Wag daw muna natin i-reveal. mm. Sige, actually, tuloy. sobrang, sobrang kinabahan talaga ako nung una. Kasi, sabi ko, naku, wala pa akong ka-idea dun sa event na yun. So, sabi ko, kakayanin ko kaya, sabi ko na, maging maayos Mm. yung flow nung event na yun. Kasi sabi ko, ngayon lang ako, alam niyo sa totoo lang, first time ko po na maging event coordinator ng isang organization. And dito pa yon sa Bayanihan Initiatives. No? Aha. Actually, honored ako. I'm very, very honored and I'm very, very grateful na Mhm. naging part ako ng Bayanihan Initiatives and maging event coordinator. And at the same time, andun din yung kaba ko, nandun din yung takot na baka hindi ko siya magawa. Although nakapag-commit ako, pero baka hindi ko rin kayanin sa huli. Pero sabi Aha. ko nga, hindi kasi ako pwedeng, hindi ako pwedeng mag-stick lang sa or hindi ako pwedeng magstay. Kailangan kong labanan yung negative thinking ko na gano'n. Kasi umabot talaga ako minsan sa point na gano'n na nagki-critical thinking ako na, hala, baka hindi ko siya magawa, ganyan. Medyo hesitant ako. Pero sabi ko nga, hindi ko naman malalaman yung isang bagay or hindi ko naman malalaman yung sagot sa tanong ko kung hindi ako susubok. At yun Yeah, nga, totoo. kailangan ko kasing lumabas sa comfort zone ko para malaman ko kung hanggang saan ba talaga si Ruth. Wow, hanggang saan si Ruth at Mm. kung ano, or hanggang saan ang kaya niyang gawin. Ayun. Aha. Aha. Ayan. So, ayan, nalaman mo na nga na event coordinator ka. What is the toughest challenge yet? No? I mean, ano yung mahirap yung pinaka-challenge mo so far sa pagiging event coordinator dito sa Bayanin Initiatives? So far, ang Yung pinaka-challenge para totoo. sa behave. Hindi. Yung Hindi, totoo, Ruth. Para, para, para credible tayo dito. eto ang legit na nasa Hindi, hot joke seat lang. po ako. Hindi, joke lang. Hindi, Ah, para sa akin, ang pinaka-challenge or pinaka-tough is yung pagbuo talaga ng concept nung mismong event. Kasi hindi po mm, talaga biro yung event na naka-assign sa akin. Talagang masasabi kong nakakaiyak siya. Hindi. Oo, totoo yan. And even nga sa amin, no, before,
nung nag-aano kami, meron din kaming task about it, the Bayanihan Initiative. I mean, the Bayanihan Caroling, Bayanihan Christmas Caroling. It's actually a big, no, big task kasi we're talking, para na rin siyang, ano, no, para siyang concert na rin, no, na may host and ah, merong guest, may mga singers, ganun, and meron pang actually, wala pa pala kaming target na ano nun, nung time na yun. We just uh, Mm. go with the flow, and kung nakaipon ng sapat, and thank God kasi nakaipon ng sapat na halaga para maibigay doon sa everlasting hope. I think, thank you, Lord. Grabe, it's Mm. challenging. It was challenging, and it was rough talaga nung naranasan namin yun. Ayun. Pero nairaos and naibigay naman sa mga bata yung regalo. And base sa video, they're happy, you know? They were happy Aw. receiving the gifts. So, yung smile na yun, yung excitement na yun, ano na yun eh, uh, fulfillment na yun sa atin. Regalo na yun sa atin. Kahit, di ba? No? Mm. Ikaw ano? Ikaw, Ruth, after the event, itong ginagawa natin inside the Ben Initiatives, which is about to be announced soon enough. ano, officially, to be announced officially soon enough. Ano yung gusto mong regalo or yung pwede mong makonsider na regalo pagkatapos ng mga events natin until the last one? Para po sa akin, ang pinaka-regalo, pinaka-priceless na regalo na matatanggap ko after our events is yung magiging pinaka-resulta, which is yun nga, hindi po pwedeng i-reveal sa ngayon. Siguro Mm. yung ngiti ng mga tao na ah, yung ngiti ng mga tao na tutulungan natin, yun yung para sa akin napaka-priceless na regalo. Kasi Mm. hindi natin ang happiness kasi ng bawat tao na nakapaligid sa atin, lalo na ng mga taong nabibigyan natin ng saya o napapangiti natin. Yun yung ano eh, para sa akin priceless talaga. Hindi siya mabibili ng kahit ano. So, di ba, di bali ng mapagod ako, di bali ng ano talaga, hindi ako, kumbaga hindi ako mag-hesitate na ibigay yung hard work talaga, yung literal na hard work sa mga taong ito na deserve talagang tulungan at deserve talaga na mapangiti. Kasi Mm. para sa akin, sobrang laking ginhawa at sobrang laking ngiti na rin sa labi ko Mm. na alam kong meron akong or meron tayong tao na natulungan, merong taong naging masaya dahil sa ginawa natin at lahat ng 'di ba yung malaman ko lang or yung makita ko lang mismo na pinatunguhan yung, ginawa nating yung kumbaga lahat ng ginawa natin mula sa simula hanggang sa magtapos yung mga event na yun. Mm. Yun, eh, para sa'kin, wow. Wow. Parang isang Oo. malaking wow na yun. Sa So, malaking mo. parang thank you Lord kasi na-achieve yun. Big achievement yun, hindi lang para po sa akin. Para sa ating lahat, syempre, dito sa Bayanihan Initiative. Yes, so sa atin lahat, of course. And of course, syempre, don't forget to highlight yourself then, no? Kasi Eh, ay naka-assign sa yan, 'di ba? So, it's your pride. Maging proud ka sa sarili mo. Yun na yung lagi kong paalala sa mga guests, ano, mm, sa mga ginagawa na yan, na always be proud of yourself. Kasi, every time na sinosuppress mo yung feeling good about what you did, ano, kasi may paniniwala tayo na baka magyabang na tayo. Wag ganun. Kasi, mahihirapan tayong ma-develop yung confidence natin sa sarili natin, yung ability natin na you know, to work well, no?
appreciating what you did today. And sabi ko nga, kung meron man na hindi makapag-good job say today, at least yung sarili mo, na good job mo siya, nakapag-reward ka sa sarili mo somehow. At yun yung mahalaga, yung sabi mo sa sarili mo na, I appreciate that you did this initiative today. Wow. Yun na yun, parang mag-add up na yun sa confidence mo. So, ayan. Thank you so much. Ruth, last one na lang ang legendary natin na na last question ang padayon ako sa blank. So, dugtungan mo yan. Padayon ako sa blank. Gusto ko lang, bago ka magpatuloy. Gusto ko sabihin mo ako si Ruth. Ako, ang pangalan mo din, padayon ako sa blank. Ako si Ruth, ganyan. Go. Ako si Ruth. At padayon ako sa patuloy na pagtulong sa mga taong nangangailangan. At padayon din ako sa patuloy na pagbibigay ng inspirasyon sa bawat kapadayon natin na hindi lang sa mga volunteers, kundi sa mga darating pa next generation at sa mga tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Ayan. Ayan. Thank you for that. And ano daw ang masasabi mo? One last thing. Pahabol lang. Ano daw ang masasabi mo sa mga bagong, mga gustong mag-volunteer sa Bayani Initiatives, yung mga future na mga kasama natin dito sa Bayanihan. Anong message mo sa kanila? Ayan, as you being the volunteer? Para po sa mga future na volunteers and sa mga gusto mag-volunteer ng dito po sa Bayanihan Initiatives, ang masasabi ko lang po sa inyo, huwag kayong matatakot na ipakita kung sino kayo. Huwag kayong matatakot na harapin yung bawat hamon na may bibigay sa inyo. Kumbaga, itong pagiging volunteer nyo, kung kayo man po ay magiging volunteer dito, ito yung gawin nating stepping stone para nang sa ganun ay maging improvement din ito, hindi lang para sa mga taong nakakasama mo, kundi para din sa sarili mo. Para balang araw, 'di ba, makita ng pamilya mo mismo, diyan na lang din mismo sa tahanan ninyo. Makita ng pamilya mo na isa kang inspirasyon para sa mga kapadayon at isa ka ding inspirasyon sa kanila, 'di ba? At yun nga, huwag kayong matatakot na ibahagi ang inyong sariling kwento katulad ko. Kasi nga, sabi nga, diba, bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Ang bayanihan. Padayon kahuwad. Padayon kahuwad. Maraming salamat, Ruth, and alam ko Thank you. makakasama ka pa namin sa mga susunod pang pagkakataon at mga araw. And ang natutunan ko sa episode na to is, I remember this one thing na mas pinapakinggan daw ng mga listeners, ng mga tao, yung speaker na parang lighthouse speaker daw sila. They are shedding light na gumagabay sa mga tao in a right path. Mas sinusundan daw ng mga tao. Kasi din sa mga tao na they're speaking because they want the spotlight for themselves. So, yun yung natutunan ko na nasa kwento ni Ruth na gusto niyang mag-shed ng light para gabayan yung mga tao, kahit yung mga volunteers siguro in the future, na ibahagi yung kabutihan na meron sa kanilang mga puso. So, yun lang. Maraming salamat sa mga nanood, tumambay dito sa live, at syempre sa mga nag-comment, nag-share, nag-like ng live na to. Maraming salamat. Ako pa rin si Michael na laging magpapaalala sa inyo na tambay kayo ulit next week dito pa rin sa Padayon Ko every Wednesday from 8 p.m. to 8:30 p.m. At don't forget na sa bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka! Huwa! Bye-bye guys! Thank you so much!